Abante Bullseye, ang duha ka programa gin-isa para mahangpan sang matag sa mga tumalanaw sa Facebook worldwide. Patpaton ng mga isyo kag ipasabat sa atong bisita. Abante Bullseye. Abante Bullseye. Lord, thank you. Maulanon nga hapon sa bilog nga Pilipinas, kung hindi man dere sa Western Visayas, sa syudad sang Iloilo, kag mayong adlaw man kalibutan. Liwat ang pagpangalagad sang programa Abante Bullseye dere sa Pitch Grill sa atubang sang Plaza La Paz, syudad sang Iloilo. Liwat magapasundayag sa sulod sang isa ka oras upod sang aton bisita, Dr. John Acevedo. Kung ano ini siya, doktor bla siya sa anong nga klase sang balatian, o doktor sa mata, doktor sa dulungan, o doktor sa utok, mabalaan na karon paagi sa pagsabat sa aton bisita sa aton mga pamangkot, Dr. John Acevedo. Dr. John, good afternoon. Good afternoon, Sir Joel, and good afternoon sa tanan, no? So, salamat gid for tuning in, and also it's my pleasure na ari ko di sa inyo subong para maka-share man ko sa akon bila na mga natun-ano na nakapabago sa pangabuhi ko. So, just to give you clarity, no? I'm Dr. June Acevedo, I'm an optometrist, so doktor sa mata. So, sa mga kailangan magpa-antipara, contact lens, sako na sila, no? Pero this afternoon, lain pa gid ang aton man na i-discuss para something na makabulig sa inyo na magbaguman inyo na mga pangabuhi. Sa mga tumalanaw naton tagpalamati sa sining program, live kita sa Channel 1 sang Cable Star kapudban sa Facebook sa ila sining apps kapudban sa aton sining Abante Bullseye. Makita ninyo live ang ining programa. Si Dr. John Acevedo, Life Transformation Coach, CEO sang Mind Unlock NLP Training Center, and of course, labing una nga Pilipino nga neuro linguistic. Yes. Balanta na karon kung ano ni linguistic ni. Programming trainer from Philippines, certified by the American Board of NLP or ABNLP. And of course, hypnotherapy o hypnotherapy, timeline therapy kag NLP coach trainer, transformation speaker, entrepreneur, negosyante, no? Entrepreneur, and of course, optometrist. Now, Doc, antes ko ihatag ang kabugusan nga programa sa imo, mangayo kita na isang malipot nga tinion sa pagpasalamat sa aton mahal nga Ginoo nga nakadangat ikaw diri sang matawhay, and of course sa aton man sining nga mga tumalanaw, nagpasalamat mo kita sa inyo. Lord, thank you. Ubaya ang amon bisita, ubaya ang iya negosyo, ubaya ang iya pamilya. Ihatag sa amon ang kaalam para man nga magamit namon sa sining nga programa. Kag ang amon pamilya, buligi man kami, tuy-tuy kami sa mayong dalanon, ihatag sa imo ang bulawanon nimo nga pag-ayo sa mga nagamasakit sa ospital kay subuman sa ila puluyan. Ginapangayo naman ang ini, pagi kay Kristo nga Ginoo. Amen. Amen. Okay. Dok, pwede na pala mahibaluan kung ano gid ang optometrist nga profession as a doctor? Okay, so thank you for that, Sir Joel, no? Ang optometrist, everyone, compared sa ophthalmologist, mostly kami naman ang in charge sa mga grado sang mata. So kung kailangan nyo magpagrado, kami na ang frontliners, kumbaga. Kami nang una na kadtuan gid sa mga pasyente. Tapos kung may mga disease na, gina-refer na namon sa mga ophthalmologist, no? So sila naman na ang sa mga may sakit sa mata, cataracts, mga operasyon. So sila na ang ophthalmologist, and nami subong kay gatandem na kami, no? So ga cooperation na gid, no? So amo nang nami kay we want to give our patients the best quality eye care gid. So that's the difference. We kabulig kami, una kami ang mapubulig sa grado, no, kung buron ang pananaw sa pasyente namon, tapos kung may problema sa mata, i-refer namon sa ophthalmologist.
Si Alan Guroyo ay nagaburon mataya kay panulo kay Simong Dando si Romel Padilla eh. Hindi hindi pa gyud na buron mata ni Alan na. Magluwas biya sa ako kita buron mata ko abot kay Joseph. Kung buti makita ko si Joseph kung may makalabay diri ka daw kanami man daw hindi man buron niya mata. No? Labi na gid si Ruben Panes. Sus, Diyos mio. Nagpangilay pa pati mataya kagang kilay ka saka panaogban. Now, ang una diri nga ginhatag sa aton nga mangin topic ko naton sa karon nga hapon, how can we use our minds to change our life towards success and happiness. Buti nga paano nato ini magamit no ang aton nga kaisipan aton una nga makambyo naton ang aton kabuhi, ang aton pagpangabuhi padulong sa success and of course sa kalipay or sa kalipayan. Ipatpat ni Dr. John Acevedo ang inay nga palamangkutanon sa ato mga tagpalamati kag tumulanaw sang Abante Bullseye. Doc, imo Thank you. chimpo. Thank you for that, Sir Joel. No, salamat. First of all, salamat sa opportunity na ma-share ko man ang mga nabalaan ko sa inyo tanan kay kabalo ko na damo na sa inyo subong ga pangita man sang paraan paano ta mabago ang pangabuhi ta no. And just to give you a back story everyone, sang nagsugod ko syempre ang family nabon sa optical industry na gid no. Pero unlike sa iba na pamilya kami, since na mismanage ang akong ginikanan ang finances do na kumbaga na baon kami sa utang before for pila ka dekada sa pangabuhi, we had to start from the bottom. So I had to become an employee. Tapos after a while, ginapamangkot ko nga ang iba na tao kaya nila bagon ila pangabuhi. And pare-pareha man lang tatanan, right? May ara ko mga kilala gid na halin gid sa pagkapigado. Tapos nagbago ila pangabuhi, no? So ang gipamangkot ko, anong ara sa ila na wala sa akon? And that led me to study about success and change, no? Paano ta pamago ang aton pangabuhi? And kabalo ka mo everyone, ang na-discover ko, ara lang gali sa utok tagid ang pagbago. Kaya kung pabinsaro nyo, damo man mga entrepreneurs, right? Damo mga tao na gusto man mag-asinso. Damo man sila na ginapangbutang mga negosyo, pero nga away man sila gyapon ga-asinso. Ano ang problema da? Let's say for example, I'll give you a story. Before may ara kami laundry, no? Tapos, hindi man pwede na hambalon ta ang laundry may sala. Ngaway kami nag-asinso. Kaya damo man tao na may laundry na nag-okay man ila negosyo. It must be may ara something sa programa sang utok ko no na amo na galing gastap sa akon. And na-realize ko, and I learned that kung anong mga programa ta sang bata when it comes to money. Let's say sang bata ka, ginghambalan ka na kung magdamo imo kwarta makadto ka sa impyerno, unconsciously pagdako mo na ikaw mismo hindi ka katsindi nga ginasabutahe mo imo lawas. Nga ginabalik mo sa utang imo pamilya no. Amo na ang subo kay way tanak kabalo. Do gatingala na ta basi amo na lang gid ko niya. Bata pa ko amo na lang ko mapatay ko amo na lang gid na, which is not true everyone no. Hindi na siya matuod. Kay kung kabalo ka kung ano ang cause no sang nga nagaamo nang imo batasan, mabag-o mong imo batasan no. And one thing that I discovered is that pwede tagali mabag-o ang aton na paminsaron. It all starts in our mind. So amo na siya Sir Joel na naging advocacy ko no na imagine nun mo bila kung kaya ta magbago ang aton pangabuhi kag nakita ta bila nagtawhay ang aton relasyon sa pamilya ta nagmayo man ang career ta aton man na siyempre responsibilidad na itudlo man sa iba na tao no syempre hindi man ni para sa tanan kay one thing that I learned man na hindi man tanan na tao handa na magbago right kisa palangga taman gid ang mga iba na tao na gusto man na magbago sila galing sila mismo kailangan na sila gid anay mabulig sa ila lawas. And when they are ready, that's the time na ara man ta para magbulig sa ila. Pero ang nami na da is that when you help someone, kung magbulig ka man gid sa isa ka tawo, dapat may ara ka man tama na tools, di ba? Hindi man na pwede na puro advice lang kay what if ang imo advice sala. Dapat ikaw mismo maningwa ka man na matuto ka man sa mga tama na tools para kung magbulig ka sa iban,
tama man ang bulig na gina-offer mo, no? I'll give you one example, everyone, no? Ambisyoso. Right? Kung galantaw ka sa buong, ambisyoso. Ano usually ang una ginagasulod sa imo? Sang nabatian mo niyang ambisyoso? Negative, di ba? Kaysang bata taging train ta na ang ambisyoso na word, negative na sa kaambisyoso sa imo to ah. Dahil kaambisyoso sa imo, makuntinto ka na lang kung diin ka. Pero in reality, ikaw lang naghahatag sang meaning na negative. Pwede mo na siya obrahon positive sa utok mo. Kaya kung hindi ka ambisyoso, paano mo mabago ang sitwasyon mo? Right? Ti kung kapangabudlay ka na, dapat ambisyoso ka para magwa ka man sa sitwasyon mo da. So use that, no? Gamita ang ambisyoso into something positive that can change your life around. Kaya hindi pwede ninyo na gamiton rason sa akon na tungod amo na ko niya sangging bata ko. Tungod amo ni ang batasan ko, palanggaan nyo ko. Di paano na lang yung pamilya nyo? Sila yan nagsakripisyo kay akseptaron ka lang nila. Dapat maninguwa man ta na magbago, no? Amo na gani, Sir Joel, ang it's so sad, no? People would always say that tani magbago ang misis ko. Tani magbago ang gobyerno. Tani magbago ang tanan na tao. Pero why man sila naghambal na tani ako na lang magbago, anay, no? So before we expect change sa sagwa, dapat una kita sa aton anay lawas. Kay sang amo na natabo sa akon everyone, sangging prioritize ko anay lawas ko, then nakita ko kung anong mga sala na mga programa na ara gali sa utok ko. And when that happened, results really change in my life. And that's why I am here to share na may aragid pag-asa bila na mabagon yung inyong pangabuhi. Basta kamo mismo handa naman magbago. So amo na siya akon ma-share sa Joe. Pila namang inasang mga puntong ginapahayag sa ato bisita Dr. John Acevedo. Ang tinaga nga ambisyoso, hindi man malain, no? Para sa akon, depende na sa pagbaton mo sang ginatawag nga ambisyoso. Siyempre, kung nag-ambisyon ka, nag-eskwela ka, kay ti, gusto mo makatapos, gusto mo nga magbaylo, magbago man ang lagan sa imo pangabuhi, ambisyon man nagyapon. Yes. Ambisyoso man nagyapon ang tawag sang tao nga naga-ambisyon sa amuna. Magluwas gid lang ang imo ambisyon. Kung hindi mo kaya nga maggamit ikaw sa malain nga pamaagi, halimbawa nang hold up ka, namatay ka, or nang halit ka sa imo isig kapareho bangod sang imo ambisyon. Hindi na gusto. Di ba? Sa ato mga tagpulamate, ang botong konforme ka muna o hindi sa akong gin pabutsag. Ako na yung opinion ha. Wala ako nagadalaig sa opinion sang iban. Okay, antes ako ni hatag balik sa kay Dr. John Acevedo. Pawayan ta na ito, tunlan mo. No? Gina-shout out naton si Francis Bong Chudosio. Subuman si Sarabia Al Narwes sang Doha, Qatar, si Sanel Para sa Blado Alwasan sang Canada. Kay subuman si ang mga Shiloh Pastors. Good afternoon sa kay Mr. Jonathan Cabrera, kay Fema Guadalupe, kay Adi Diaz, sa kay Pastor Elmer. Ay, by the way, belated happy birthday sa kay former Mayor Jude III Espinosa nga nagpatigayon sa yes ni birthday kahapon upod sa mga abyan niya dara sa Mads Cafe. And of course, good afternoon sa kay Belinda Jauregue Escobido nga nagaupod man tanaw sa siniman nga programa kag sa iban pagid nga nagatanaw subong mayad gid nga hapon sa inyo. Now, Dok, mamangkot ko, ining mga Acevedo Optical sa inyo bala ini? Or ikaw ba ang tagiyas ini? Ayun. Bali, ang Acevedo Optical, everyone, halin na siya sa great-grandfather ko, no? So, siya gina ang ang founder gid sang Acevedo. And na-start na siya sa Manila. Tapos, amo na, nag-expand na lang all over the Philippines. Amo na kami naman niya sa Bacolod, amo na clinic. Kaya ang papa ko, dito siya yan na-assign sa Bacolod, no? Tapos may aram ako mga parenti sa iban na lugar. So mostly mga parentihan ay gid ang sa Acevedo Optical, Sir Joel. Well, maayon na kay Bilog ng Liga Pilipinas ni ang Acevedo Optical. Daw may nabatian makita sa mga nagliligad. Libre check-up, no, sa Acevedo Optical, pero ang lens kag ang balayan sa inyo lang makuha. Ah, Correct me if I'm wrong.
Bali, depende sa clinic, Sir Joel, no? May arabi mga tita ko na amo ng ilan na ginapush. So, depende gid sa kung di na clinic ang ga promote mga amo na. Pero as much as possible, kung ako lang, I don't really promote that, no? So, depende gid sa advocacy. May times na we do that para do public service, medical mission, pero depende gid sa family. Kay each family lain man ila pagpaagi sang ila clinic. Agali. If you don't mind, Doc, how old are you? I'm 41, Sir Joel. Pananaw ko ganito, mga 29, 30 ka pa lang eh. Ano, Thank you. Alan? Si Romel? Dok, pwede mo pala ma-explain sa aton nga mga tumalanaw ang diferensya between optometrist and ophthalmologist. Okay, so thank you for that, Sir Okay, Joel. let's No? go ahead. Optometrist, again, everyone, kami ang in charge sa grado sang mata, no? So, kung may mga grado, so optometrist na ang una, gid. Kumbaga kami ang front line of defense kung may problema ka sa mata. And then after that, ang mga ophthalmologist naman, sila naman na dayon ang sa mga may sakit. So usually sila ang in charge sa surgery, may mga cataracts. So ang ophthalmologist na siya, Sir Joel. Pero ang nami subong kay nagatandem ng optometrist kag ophthalmologist, no, buligay na sila para mas holistic gid ang amon bulig sa mga patients namon, Sir Joel. So, ang or ang optometrist, sa paghatag ng grado, pagkuha ng grado sa mata, Yes, no? So ang optometrist more on pagkuha grado, contact lens, mga kailangan specialized, mga libat, mga dira. ang So ophthalmologist, ang amo na ang optometrist. nag-determine sa balatian sa mata? Yes, ang balatian sa mata. So sila na ang mga magpa-opera ka katarak, sila na. Sila na na? Sila na. Yeah, kung may mga operasyon gid sa mata, glaucoma, mga sty. So ang ophthalmologist na ang So, amo ni ang role sang optometrist nga magkuha sang grado sa mata, Yeah. ang magdetermine sa may nabatsay sa mata, ophthalmologist na. Yes. So, parang dita na kamo ang nakatukib nga ang mataya magluwas sabi nga takdan grado. Hmm. May mga ideya man pala kamo sometimes nga ang mataya may amuni, mataya may amuna. Ay, Kaya man. yes. As an optometrist, we have to also, kailangan man namon na kabalo man kami sa mga amuna na bagay, kay para pag-check pa lang namon, mabalaan na namon kung kailangan nila antipara or hindi. Kay may mga patients ko na pag-check pa lang, kisa damol-damol ng katarak nila. So halos hindi na sila kakita, Sir Joel. So dapat i-refer na sila namon sa ila, no? So wala na namon ginapa suksok antipara. Especially ako dahil hindi ko gusto mga kisa do halos wala na bila improvement sa mata tapos ang iban ginatagaan pa nila antipara. Ako ya do gina-refer ko na lang kay kanugon man sang kwarta kung amo na bila Sir Joel. May mga biskon ka isa nga ang panulok mo nagaburon, no? May ara man nga kasi gagamit kang tipara kay hindi ka kakita sa mo nabasa. May bisman nga hindi ka na magamit kay kitaon man. Now, ano ang diferensya sa nadokman? Okay, good question. No? So, ang mata, lain-lain na siya. So, may ara ta kinatawag na nearsighted. Nearsighted, sa lapit, klaro na. May ara naman mga farsighted na layo, klaro ang layo, pero ang lapit naman ang blurred. So, may ara naman mga ginatawag ta astigmatism. Usually, ang astigmatism daan, do ang focus na sa mata, duwa ka bilog, amo na nagasakit na ila ulo, no? Pero, sa mga 40 naman, mga 35, no? 35 and above, may ara tang ginatawag ta old sight. So presbyopia. Amo na nagakailangan na panglapit. May ara na mga dugaburon ng mga lapit bila Sir Joel. So depende gid sa type of problem sang ato na patient, no? Amo na sila nga portek malam. No? Korte ka man. Sorry why ko ga ano sa inyo medyo kuala na para makayuhomon ka mo. Now, ano gid bala ang diferensya, Dok? Nga ang sa inyo nga mga optometrist, ang mata sa piyak ka grado 200, sa piyak ka mata ka grado 350,
Nga amo naman. Very good, no? Kay usually subjective na siyang tawag ta. Ang machine hindi na siya everyone amo ginanggrado mo. Kung anong ara na sa machine everyone, hindi na siya exactly na amo gina dapat ang ihatag sa imo, no? Ang purpose ng machine na is may baseline lang ta kung din ta masugod. So usually depende man sa state sang mata, kung kapoy ang mata sang nagpa-check up, may tendency na gaburon pagid. And once nakapahuway na siya, gabago ang grado. Another factor, everyone, kung may diabetes ang patient nato, no? Kung may diabetes ka, kung gasaka imo blood sugar, ga-shoot up man ang imo na grado. So kung magnubo naman ang imo blood sugar, malain naman ang grado mo. Amo na usually kung diabetic na patient, ginahambala na namon na tagtatlo, 2 or 3 pairs unless na kaya nila i-stabilize ila grado, Sir Joel, no? May nakita kita nga nagagamit sa mga antipara. Puwerte ka damol. Nga kung ituon mo na sa silak sa kadlaw, masunog na ang mga papel nga maigo sa iyas ni kasanag. Nga nagakatabo ang amo sinidok. Nga puwerte nagidiyak damol sa mga lens nila sini. Okay, so usually kung mga amo na siya, Sir Joel, may ara na siya na genetics. May mga patient kami na bata pa lang na sila kumbaga na pass down gid sa ila, no? Sometimes ila parents, ila papa, or isa ka side sa pamilya nila, mga dagmol na ginayang mga grado. May ara man kita ginatawag pathological. So usually kung pathological na dasig na siya gasaka ila grado na hindi ta mabalaan ano ang cause, no? May ara man isa na ang eyeball tabila everyone, usually may certain na siya na edad na mauntat na lang na siya dako. So may tendency sa iba sige siya gyapon expand ang iya eyeball, galaba siya nagalaba. Ti ang focus gakabos ang focus. Amo na siya na gina-advise namon at least every year pa check up gid ta sang aton mata, no. Doesn't have to be na islantang antiparata, pero at least ma-monitor tabla kung okay, stable ang grado or hindi. You mentioned a while ago sa astigmatism. Ano ba lang cause ng astigmatism? Kag nagakinahanglan ba ini sa degrado or nagakinahanglan lang isang ay nang pangbasa lang sahi sang antipara? Okay, so ang first question is astigmatism. Ano gid Yes. bala ang astigmatism, no? So i-imagine ta. Kung ang normal na mata do bulas ang basketball, di ba? Ma-imagine na do round lang gid. So kung magsulod na tang ginalantaw ta, pariya lang ang focus ng mata. Kay syempre pariya sila tanan. Ang astigmatism naman niya, kung mag-describe kami, do football, do kita nyo ng American football, tungaon, tanab lang American football, di ba, do oblong siya? Since do oblong siya, instead yan na isa lang ang punto kung din sila ga-focus, duwa ka different points. Amo na siya nga, kung mga dubo na klase na astigmatism, ang pasyente, makakita sila clear, makakita man sila buron, gaaway na sila, no? Pero sa mga higher cases, buron na naila makita. Pero imagine niyo, do amo nang exaggerated na do football ang shape, no? So nubo ang isa, laba ang isa. So imagine pag sulod sang light, instead na isa ka point lang, 2 points ang ila na maigo. So definitely amo na nga gasakit na ila ulo, especially hapon na. Kay imagine kung aga klaro pa imo makita, kay kaya pa i-shut off sang utok ta ang blurred na vision, pero after a while kay kapoy na nga ton utok, gabato sila duwa. So amo na siya ang astigmatism, no. So mas better kung ma-drawing ta kay para do ma-visualize ta gid. And ano to ganing next, Sir Joel, na question? Ang masunod nga question nga ang astigmatism astigmatism nga nagakinahanglan gid bala sang antipara or reading glass lang. Okay, very good. So usually ang astigmatism, everyone, especially sa mga nubo lang, no? Ang ako na gina-advise, kung nubo lang ang astigmatism, kag hindi man siya do bothersome sa imo, why gasakit imo ulo, do okay pa madala-dala mo man, then okay lang man na hindi magantipara, no? Pero feeling mo do kasakit na sang ulo mo, naga-blurred ang imo na pananaw, then definitely that's the time that you need to wear glasses. Kaya may araman iban, Sir Joel, na biskan buro na ila pananaw, sila mismo hindi gislagyapon makantipara, no? So ako mismo mambal ko sa inyo, at least kabalo ka mo sang options ninyo. Nang tao nga hindi magantipara kapananaw na nga hindi sa ngayan. Pero kung nangayan nga gadugang imo nga gwapo ka gwapa,
mas manami mag antipara kay kung amo na lang ang problema. Kagalabanan sang mga utod naton nga nagareklamo, gasakit ang ulo ko. Siguro sa mata ko ni ay. Nauna bala kasami sa mata ko ni ay. By the way, sa ato galing nga mga tubulan kung maluyag ka mo nga may question sa kay Dr. John Acevedo, hindi magkakatahap, hindi magkahuya, text lang dere sa amon para nga mahatag na to ang question sa kay Doc, no? Please, Doc, go ahead. Okay, good. Very good, no? Amo tong ginahambal ko na old site, everyone. Presbyopia. Usually, mga 35 and above, dira na nagasugod, no? Ang reason na da everyone, kay ang linti ta sa sulod sang aton mata, syempre sang kaedad ta, sang una, do gelatin na siya. So, very flexible na siya. So, as we age, ang linti na da, na gelatin, gatigaan na siya, everyone. So, imagine mo kung sang una kaya ya ipaklaruhon, do gakabos na ang iya na focusing ability. Amo na siya nga kailangan ta mga antipara para sa lapit, no. So amo gina siya, it's because of our age, everyone. Kisa mas later lang 50 pero hindi na gina siya maiwasan. So a lot of us, majority of us will really pass through that stage, no. Mas later lang compared sa iban na mas earlier. Amo na siya na kung kasakit ng imuulo, it's either pwede high blood, pwede man na mata mo. So usually daan kung kasakit ang ulo, ang gina-advise na da is that patanaw anay sa imo mata. Kay base it's because of the eyes, kay buron imo pananaw, ga-effort ang utok ta. So after a while kapuyon man ang utok ta sa gipaklaro sang aton pananaw, no. So definitely if you have headaches, eye strain, then blurring of vision, pa-check up gid mo sing inyo mata, no, kay kanugon ang inyo productivity daan maapektuhan, di ba? Kung gaburon imo pananaw, gasakit imo ulo, takan ka magubra. So anong gakatabo imo na trabaho or anong mga responsibilities mo da kakaapektuhan man. Okay. Antes na magkato si Iban nga mga pamangkot gina shout out na naton si Hana Hana kag si Sarabia Darwes nagatanaw gid subong. Thank you very much. Sa Sarabia Al Darwes sa Hiloso on Jewel watching you from Doha, Qatar. Thank you. Si Dulce shout out sa Mina San Jose si Palay, RIP to my teachers, Ma'am Alonso, teachers ko na sa una, kag condolence to the family Alonso. So man si Millie Edazol, Miguel Loud, shout out sa tanan. Kay Boboy Agustin Divine, congrats Migo, congrats mo sa imo partner. Manoy Joel, good afternoon kag sa guest mo. Thank you gid, no? Good afternoon man. Toto Ruben, iliog lang ko anay. Okay. Doc, balikan na ko ikaw, no? Pwede mo pala ma-explicar sa amon, kag sa atong mga tagpalamate, kung ano ang life transformation coach? Okay, so thank you for that, Sir Joel. Oo. Ano gid ang life transformation coach, everyone? Yes. No? Ang purpose na ginaobra ko is ginabuligan ko ang mga tawo ma-overcome nila blang ila mga past traumas sa ila pangabuhi, no? Kay one thing that I realize, everyone, na may tendency ta nagaka-stuck na ta sa pangabuhi ta. Nabiskan ano ta bala ka effort, bala do amo lang gyapon ang resulta. Amo lang gyapon resulta ta sa pamilya ta, sa lawas ta, sa relationships ta, and even sa career ta. Tapos, ang problema na da, hindi ta kabalo kung diin ta masugod. So what I do is I help people ma-detect nila nga hindi sila ka usad-usad, no? Nga anong gapastak sa ila or what's causing them to be like that. Ano ang rason nga hindi ka gidya ka asinso or anong rason nga biskan ano mo kapilit na magbago, hindi ka man gyapon ka bago. So when you discover all those things, may ara ta process na pwede ta maobra para ma-change ta na dason, no? Kay each level in our life, everyone, may ara ta na do barrier, do may wall ta na gina-face, no? Kung hindi mo na ma-break ang wall na, stuck ka na lang da asta sa asta, ti kanugod sa pangabuhi ta, di ba? Naway ta kabalo ang potential mo gali pagka next level, pag nabuka mo na, ara na dagali ang next na potential mo. So what I do, Sir Joel, is I help them see, no? Amo na ganing ka very powerful kay nga naglabot ko sa amo ni na sitwasyon, no? Because ang 2019, everyone, may ara ko na-attendan
na coach man. Transformational coach man siya, Sir Joel. And sang amo to na time, tanan-tanan naging pangobra ko. Amo ko nga duay gid nga yapon gabag-o akon ano man, resultas pangabuhi ang akon relationship sa misis ko, sa mga bata ko, amo man gyapon, even sa self ko no, and sa career ko do wala gid ya. Tanan-tanan na lang yung pangtilawan ko ano-ano klase na negosyo no. And then that coach helped me see from the inside. Na-realize ko na grabe galing ako bla kaakig sa pangabuhi ko no. Grabe kaakig ko sa past ko, resentment ko. And hambal ko sa lawas ko, grabe ako ginabuligan kung iba na tao makakita gamit sang ila mata. And siya, gimbuligan niya ko makakita sa sulod gid no, anong hindi ko makita sa sulod. And kabalo ka mo everyone sang na-release ko na bag-o ko na nagbago man ang results ko sa pangabuhi ko. And didto na Sir Joel, amo tong nakapa-inspire sa ako, nambal ko na gusto ko man ang ginaubraya na makabulig sa iba na tao na makakita kagid sa sulod mo no kung nga amo nang gakatabo si mo pangabuhi kay once ma-realize mo kag mabalaan mo din na halin kaya ta na siya bagohon. Nagapate ka, Dr. John, nga bisan ano mo nga pagtinguha, nga baguhon ng imo sini nga pagpangabuhi. Ginbuligan mo imo kaugalingon. Pero wala ka nang ayaw bulig to sa babaw. Do you think mangin successful ka sa imo sini ginatinguhan to change your life? Alam mo, very, very, very good question, Sir Joel. Kabalo ka mo, everyone. Tanan ni subong na kung anong mayara ko subong no, I owe it all from the Lord. It was only sang 2016 everyone that I was able to build a personal relationship with the Lord nga nagbag-o gid ang pangabuhi ko. Kay I was invited to a kumbaga Catholic organization called BCBP, the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. And kabalo ka mo before that, ang akon intensyon lang to ya mangita yan network kumbaga negosyo lang no. And when I was in that journey, I met a lot of very successful individuals who were very generous. Amo ko grabe ka mga mangaranon sila, ka mga generous sila sa kwarta nila, ka mga humble, and mga multimillionaires na sila. And sila mismo nag-share sila sa struggles nila and also anong nga nagbago sila sa in their journey with the Lord no. And when I was able to hear that testimony everyone, yung deep inside naghambal ko na Lord, gusto ko man na may amo ko na no na relationship sa imo parehas na kay kabalo ka Sir Joel. Aside na sa una, grabe, gid kwarta lang gid ang purpose ko. Then after that, may point pass pangabuhi ko na palahubog ko. All those things, no? And I could not help myself. Hindi ko hindi ko kabalo paano ko buligan kasi syempre gusto ko man sino man gusto na to makasasala ka na lang man. Pero ang problema, amo tong gihambal mo biskan ano ta ka effort, hindi gid kaya no. It was only when I was able to build a personal relationship with the Lord and ako mismo I was humble enough to say na makakailangan ko gid sang bulig that gimbuligan gid ko ni Lord Sir Joel. And kabalo ka, one of my prayers Sir Joel daan before is hambal ko na gamiton niya ko as an instrument man to help other people change. And amo ng NLP, amo na sila mga tools lang no naging hatag ni Lord sa akon para kung magbulig man ko sa iba na tao, tama man ang proseso ko magbulig. And it will always go back to the Lord. Ako mismo everyone, I owe everything to the Lord no. I'm just a steward of the Lord's everything that I have right now came from the Lord. And without the Lord, hindi ko gid mambal na akon gid ni. I'm a sinner, kadamo gid sa natabo sa akon sa pangabuhi ko. Pero gapasalamat lang ko bila biskan ano tagali ka makasasala no kung willing lang kita to embrace the Lord ara gid siya para buligan ta. And one thing that I learned and also I shared no sa amon community hambal ko hindi gid kamo mahuya maging witness to the Lord no kay hindi gid kamo puhian ni Lord. The more that you are in the Lord, the more that the Lord will give abundance in your life. Kung ano ang mga kulang nyo, siya na mahatag. Hindi okay pamilya nyo, siya na makayo. Pero, ang pangayoon niya lang everyone is, you have to surrender. No, mo nagalikis hadlok ta na masurrender ta kay Lord, kay basi mamigado ta, which is the wrong mindset. Kaya muna sa una mindset ko. Ay, basi ko magbalik ko sa Diyos, mamigado ko, which is not. The Lord will make you abundant in all areas of your life. If that what's happened to me, who am I to hindi ini-share sa inyo, bila? Amo na I'm so blessed man naging invite ko ninyo diri no to be a witness man no
Kay Waita Kabalo, basi isa na sinyo, no? Gapangita man sang tama na paagi. And I promise you, if it changed my life, ano ang gastap na magbago man ang imo pangabuhi. Amen for that. Wow, si Pastor Josh Santa Lucia, amen, nagatanaw man sa saning program ang Abante Bullseye. And of course, dara sa Canada, sa kay Sandal para sa Blado Alwasan, nagatanaw man upod sa aton subong, sa kay Juna Kaseple, shout out sa tanan nga family store si Congrats sa akong papa. Thank you. Sa kay Belinda Origuez Cubido, God is good all the time. Amen. Okay, madamong gid nga salamat sa inyo sunay nga partisipasyon kag subuman sa pag text diri sa amon. Kag kung may pamangkot ka mo dira, pwede gid no? Pwede niyo ma-text diri para nga mabasa ta kag mapasabat. Sa kay Doc John Acevedo, kung ang problema niyo parte sa mata, ha? Sa mata, hindi sa bulsa. Okay? Now, Doktor, ano ini ang NLP? Nag-training ka sa NLP? Daw di mo ko sinay ka sila nga nationalista party ni? Politika na mo? O sige. So, NLP everyone, or Neuro-Linguistic Programming, nag-train ko ni siya sa Sydney, no, sa Australia. And ang ka-timing sa time na to, it was pandemic, and then they opened, it was the first time na nag-open sila na they accept na pwede ka train online. And hamba ko na it's something that the Lord also led me to learning that tools, no. And anong NLP? Amo ni sila mga tools and techniques na pwede ta i-apply sa pangabuhi ta para ma-change ta ang aton mindset. Right? Anong ging tudlo ko kina sa inyo? Ambisyoso. It's a technique called reframe. Reframe, pareha lang ang word pero ging bago ta lang ang meaning, right? Parehas lang sa sitwasyon nyo subong. Feeling ko, base damo problema nyo sa inyo na panimalay. Base grabe man ang problema nyo sa kwarta or sa relationship nyo. Pero pwede mo na siya ma-reframe imo utok. Right? Because you have the decision whether or not to decide na maging happy. Right? Kaya may iba na tao na tani kung magdamo kwarta ko, maging happy ko, or damo tani kung okay pamilya ko, maging happy ko. But when you have those tools and techniques, pwede ko lang imambal na, yeah, I decide to be happy. Desisyon ko yan maging happy. So, what if wala ka tools and techniques? Kung may problema ka, hindi ka man pwede maghibi-hibi. Dapat buligan taman lawas ta para ma-overcome ta ang kailangan tayo overcome. Let's say, for example, isa pagid ka tool and technique. May ara ka mo gusto buligan, pero hindi na sila why na sila kapamati sa inyo, no? So, resistant na sila. Usually, kung mahatag ka advice sa amigo mo, sa pamilya mo, so paano ka mo kabulig sa iya na why siya kabalo na ginabuligan niyo siya? You structure it in a story. So, obra ka mo story na ara na ng solusyon, pero i-deliver niyo siya without you telling the moral of the story. Amo na siya, everyone, nga si Jesus parables magstorya, no? Kay para ikaw mismo i-process mo pagpuli nga gistorya to man. Anong pulos naging storya to? Ido ako to ah. So it builds connections in our mind. So basically, neuro-linguistic programming are tools and techniques to help us become more success-driven and also mabag-o ta ang paminsaron ta, no? Mabuligan ta release kung ano kailangan ta da release. Ang hindi ko na kaya, huya ko, hindi ko kaya mag-asinso, ay hindi, so all of those, no? All of those limiting beliefs, paano mo siya mabago? So ang NLP dira na dayon ga abot ang NLP. Dapat inibutang sa kaisipan sa tao remember, ang aton nga Ginoo maayo gid. Lord is good always, kag buhi nga Dios, kag dako gid ang iya tagipusoon para sa aton nga iya sa mga gintuga. And of course, I would like to say good afternoon sa kay Bishop Oscar Santa Lucia sang Shiloh. Sa tanan nga mga pastor sang Shiloh, sa kay Pastor Hector, Pastor John, and of course kay Pastor King. Tanan-tanan sa inyo. Good afternoon lang. Now, may mga nahibaluan kita, Doc John.
nga mga santo bala pigado man, no? Ginbag-o sang Dios ay lang nga kabuhi, nagmanggaranon. Pero nalipat sila sa ila ginalinan kung diin sila naghalin. Hindi na sila kabalo magpamugno. Amigo nila sadto sa pigado sila, amigo nila anay nagkwartahan sila taas noo kung magsugata ay sa dalan. Kag may ara man nga nagmanggaranon bangod sang waldas wala too pakadto diri pakadto dito nagpigado nagdaog sa luto pila ka milyones ang daog may nabala ko sila di lang ko magpa basta sa isla tabok dire sa syudad sang Iloilo kakon gabi ginapasira ang club no damo sang amigo nga pulis damo sa nagakadto nga mga pulis magluwas sa pulis nga mga maayo ha kag mga amigo nga nagakadto sila balay anay nabigado sa isa ka amigo wala sa managkadto isa lang gid nagibalikan niya gyapon sa babaw kag nagayo sa pasaylo well amo na sila nila siling ginbalbal ka na gindasma ka na maningwa ka magbangon para kabangon ka ina gabay lang kuan nga orimos pobiskom sikulat sikulorom now are pagid Dr. John Acevedo ano ini pwede mo ma-explicar ang first neurologistic programming o naging una ka nga Pilipino nga naka-amo ni Abe, the first Filipino doctor, the first Filipino neuro-linguistic. Okay. Pwede mo ma-explicar ni? Okay, so thank you for that. Sang 2020 everyone, sang kuha ko ni ang training sa sa Australia, nagbago ang akong pangabuhi, no? Imagine it was just 7 days and my life completely changed. That's why I said to myself that Filipinos need to learn about neurolinguistic programming. That's why I went all the way. So from practitioner, first level, naging master practitioner until naging trainer ko. So subong in the Philippines, I'm one of the master trainers na, no? NLP master trainer. So what do? I also teach and certify individuals. Usually, Sir Joel, mga students ko, mga entrepreneurs, mga coaches, may ara man ko mga in the religious, no? May mga pare man kag mga madre, kay kabalo sila or kabalo tatanan na kulang lang galing ato na balaan para mabagot ang ato na pangabuhi. And also, gusto taman na makabulig man sang tama sa iba na tao. Sambal ko daan sa lawas ko, no, Filipinos deserve world-class trainings, everyone, no. Hindi ko gusto na ang mga students ko, magkadto sila sa abroad, doon nahuya sila. That's why I wanted to set the bar that we Filipinos are really world-class and we can compete and we can not only compete, but we can also share something that other people, other nations will listen. And that's why kung may opportunity nagabulig ko be trainings abroad, nagabuligid ko. And one thing that I learned is that pare-pareha lang Tagalog ginaagyan everyone. Ang nakadlain lang is ga-English lang sila. Pero ara man ang insecurities nila, ara man no, do hadlok man sila magstorya das tubangan, grabe man mga inagyan nila. And when you push yourself past that, you realize na pare-pareha lang Tagali. And we are something that kumbaga we are one of the best gid, no? I believe that we are one of the best. Amo na siya na it's also our responsibility kung anong imo na purpose subong ihatag mo man tanan, no? You need to have that level of excellence in your life. Hindi pwede na. Amo ni ganiging share ko, Sir Joel, sa mga students ko. Did you know, everyone, that ang level of excellence subong na ikaw to stand out, kumbaga malamang ka to be in front, very thin lang, kagamay lang sang level of of the bar for excellence. Kay kalabanan sa mga tao, puro pwede na, no? 8 to 5 lang kuya. Pagka 5 o'clock, puli ko dayon. So wala na balaga hatag more. So since we know that when we give more, we become in front. No? Ara ta sa tubangan. Kay wala taya problema, ya maghatag extra mo, hard work ya ara lang gid sa aton. So when we give more, we
kumbaga, people will also learn to notice the efforts that we're giving. Amo na no, we need to change that na pwede na, kay hasta ka lang dahi, pwede ka na, pwede man na sa pamilya nyo, pwede man na sa tanan-tanan na areas of your life. Pero hasta ka lang dati kanugon, di ba? And why not give more? No? Kay kalabanan sa mga tao subong ka, isipan na gid. No, what's in it for me? What's in it for me? But in reality, we need to change our mindset. What can I serve? No? How can I serve you? How can I serve you? Okay, mabalik kita sa dili kila mamadugay sa kay Dr. John Acevedo. Ang Maritime Consultancy and Logistics Services nga nahamtang dira sa Bacau Main Avenue in si Mandurriao, Iloilo City sa atubang lamang sang Bacau Integrated School. Nagakinahanglan sang Canadian Cadets Apprentice, cook, manuluto, welder, EB, kaag wheeler. Hindi niya hinti sa baboy ang EB ha. Basta mabinsara ka muna pala. Palihog kung takalan ninyo si Bing Evangelista Gradelia sa telephone number 096223-26221 for more information. Liwat 096223-26221. Maritime Consultancy and Logistic Services, Bacau sa Avenue NHC Mandurriao, Iloilo City. Okay, balikan natin si Doc Acevedo. Doc, pwede nga stay sa Iloilo o sa Guimaras? Diri, ang ako na wife diri kami sa Iloilo. So, timing lang na may clinic sa Guimaras. Ka-clinic dito sa Guimaras. Where sa Guimaras? Sa Hordan. Dira sa Tabok Sanggaytan. Sa Alibon. Alibon, sa Gaitan Gasoline Station? Sa Tabok. Sa Tabok sa Gaitan Gasoline Station to, kapitol mo na? Hindi, sa unahan, sa Galtz. Galtz Pharmacy. Sa Galtz Sabi ko na Pharmacy. sa kapitol kay perme kami pa kapitol to sa sa San Miguel. Okay. Ano ang hypotherapy? Hypnotherapy. Hypnotherapy. Sorry. Hypnotherapy, Sir Joel, ano na siya, bali there's a big misconception about hypnosis, no? Hypnosis, 'di ba? Hypnosis, everyone, it's a process, kumbaga ginalak-in ta lang ang mga positive suggestions na gusto ta madumduman. No, kung gusto ta bihambalon na mayo ko na Hypnotize mo na sa? hypnotize pero in the context of therapy. So ginaubra namon siya in the context of therapy, no. So kinabuligan namon ang amon na clients madumduman nila tanan na gusto nila na madumduman. Example, ma-remind siya na I'm a loving parent, I'm a confident speaker. Usually daan kung sa normal conversation lang, ang balanta ka Sir Joel, mayo ka na confident speaker ka. So usually may resistance sa utok ta, ay di man natuod. How do you lock it in, no? Paano mo na siya i-lock in? So isa na siya ka-process na natun-an ko na pwede mo gali i-lock in na para unconsciously ang imo mismo unconscious mind ga-remind sa imo na confident ka, kamayo sa imo na tao, ka-loving sa imo. But still everyone, all these tools and techniques dapat ecological, no? What do I mean ecological? We need to also check the values kung ano ang sino ang gagamit sang amo ni na mga tools and techniques. Amo na siya Sir Joel, gina-screen ko gid ang mga students ko. So kumbaga why ko bilaga pa-enroll kung sino-sino lang. Kay hindi man ko bilag gusto na gamiton nila sa hindi tama, no, ang mga tools and techniques na ginatudlo ko. Just like what you shared kagina about money, no? Nga naghambal ka sampigado sila nga agulpi lang naglain batasan nila sang damo na kwarta because this is what I realize everyone, ang kwarta multiplier na siya kung sino ka. Sang wala ka kwarta hindi mo pa mapagwa ang pagkasakim mo, no? Pero syempre kay may kwarta kasi Joel kailangan ko magpasipsip sa imo but sang may kwarta ka na dira na nagwa gid ang batasan mo. And also, it also applies, no, if you're a good person, everyone, sang wala ka kwarta, kumayo ka na tao, pagdamo sang imo kwarta, then you are more generous, right? Amo gina siya ang something. These are all tools and techniques. So it depends on sino ang gagamit. Okay. Nagaka-amat-amat lipot na nga ito sa panahon. May bila pa kita diri ka pamangkot, no? What is the highest salary of optometry?
Muna ito, May lanaya kung may ikaw tag-iya. Oo. Pero di kung kuha ka lang, pag-empleyo. Wala ko kabalo. Ay, wala ko kabalo. Subong sa Uy, empleyado. nagsulod nga mga question. Kuha ko lang mo. Dason, optometrist is a course. How to Yes. become an optometrist. What is an optometrist eye exam? Okay, so first of all, for the sweldo, no, I think 40,000 pababaw, no. Amo na siyang to bati ko sa mga friends ko. And how to become an optometrist, this is a 6-year course. Everyone, do parehas na ni siya sa dentistry. Subong, ang may available lang na mga courses sa Cebu, sa Davao, kag sa Manila. Amo lang gini kag sa St. Louis. So dira lang gid ang pwede ta ka-enroll. That's why ako sa Cebu ko na-graduate. And optometry eye exam, amo na siyang visual acuity na ginapabasa ka sa mga letters para mabalaan mo vision. Tapos ang refraction man pagtan-aw sang grado, no. Pero aside from that, kailangan man dapat i-check ang sasulod sang aton mata kung may mga visual diseases. Amo Amo nang na siya. napabasa ka sa ABCD. Yes. Dalago, gamay, daka, gamay, gamay, dako, Oo. dako, layo, layo. Okay. Last and final question. Doc, kalabanan sang tao nga nagapulaw, may problema, may halabok nila, dalong sang ila kalimutaw, sila matao, ay bag. No, ay bag. Ano pala ang eye bags removal? Honestly, Sir Joel, that question does not hindi na siya sa akon. So, sa mga aesthetic surgeons, mga derma, sila na ang makabulig sa inyo, everyone. No? Ang nabalaan ko lang, docucumber man lang ang ginabutang sa mata for eye bags removal. Pero, yeah, for my part, no, it's more on, I would recommend them to see a dermatologist for that. Okay. May wala kay kung hindi ka sure why kagahatag sa nga panugdaon. May isa pa dali ka nagsulod nga question, Doc. Good PM. 52 years old nako. Kung maglantaw ko sang madugay sa cellphone, nga naga double vision panulo ko sa palibot ko. Tungod bala ini sa edad ko or sa cellphone? Okay, very good. 52 years old, definitely number one, check ka na sa presbyopia, no? So meaning, sa 52 years old, ang focusing ability mo sa lapit, hinay na or kulang na. So biskan ano mo nakapilit, basada, may tendency na buron gina imo makita. Amo na kung magtan-aw ka, imagine na pangusog imo na pananaw sa lapit, since hinay na siya, pag tan-aw mo sa layo, dugay siya gaklaro. Amo na magtan-aw ka da buron siya gyapon, no? So ako lang mga advice, definitely you need to consult an optometrist, pa-check ka na sang imo mata para base kailangan mo na glasses, no? So just it's also kagamit ka man cellphone, hindi man pwede na hindi ka na magamit cellphone para sa imo man na, para at least mas tawhay man imo pamatsyag. Okay, kabay nga nasabat ni Doc ang pamangkot ni Miss or ni Mr. 52 years old, no? Para hindi magburon, imo nulog, hindi ka mag-cellphone. Okay? Amo kila na maayo nga isabat na kung ako lang ya ha. Kailangan tinamangkot kaya sa otorisado nga magsabat mo. Kaya na naman mo Doc ang generosity sa mga upod mo sa isa ka seminar, I think, or sa ano nga pagtipon-tipon. Kaga ka mga manggaranon, sila pero pangatag po, no? Kaya ba nagapati sila kag ihatag nila nga isa or duha ka libo, ang balik sila nga ibalik sa Ginoo 20,000, 200,000. Kaya balo ka ang pagka-generous sa katao ko, no? Bukal sa loob. Di ba? Ikaw, Doc. Alam mo, I've been an advocate of sa amon tithing eh. It's what we call tithing, giving 10% of what we have to the Lord, no? And I didn't understand that before everyone. Nga, mga tagta 10% man, kukulang na gani kwartata. Di ba? But when I learned the principle nga 10% or more, it's because with that amount, kadako sa iya, then it means that ga-surrender ta kay Lord. Nahambal ta, hindi man na kailangan ng 10% at the end of the day daw. Nga, nuhon ta man ng 10% man. Pero it's also for us to say to the Lord na, Lord, gapati ko na mas damo pa ihatag mo, hindi lang sa kwarta, pero all areas of my life, buligan mo ko, Lord, no? And we give that because hindi kami obligado. We give that because we love the Lord. Hindi yan natungod na kailangan. No, we believe that when we give that, the Lord will bless us. At the same time, it also builds the faith
in us in the Lord. Okay? How can you say na may ara ka may pagtuo sa Diyos kung amo pala na gani na bagay, hindi ka nakatag? Anong ginahambal sa iba na tao? The Lord loves a cheerful giver. Na mo na usually ginagamit nila. Imagine na bila ga-earn ka 100,000 tapos 100 lang ihatag mo sa Ginoo. Do ka insulto mo na sa Diyos, di ba? Di ba, for me, it's an insult to the Lord. Tanan-tanan na ginapangayo mo, ihatag ya mo, amo na lang na gani ginapangayo ya. Hindi ka pakahatag. Then kahibi-hibi ka da kung hindi okay mong pamilya. Right? How can you say that you have faith when you could not really manifest faith per se? That's why I'm so, alam mo, kabalo ka mo before we end, no, nga amo ko ni magstorya, because the Lord made miracles in my life. Without the Lord, I would not be here. Everything that happened in my life was because I surrendered everything to the Lord. And one thing na na-realize ko, no, pabayaan ka ni Lord kung ano gusto mo. Ikaw gusto mo da magmanggaranon, pamanggaranon niya ka na. Amo na, kay pabayaan niya man ko, then na-realize na hindi ko gali kaya kung ako lang. And when I surrendered everything to the Lord, na siya na ang naging number 1 sa pangabuhi ko, ginghatag yatanan sa akon, mas grabe pa. 10% compared to what? More than 10%. No? The Lord wants to give more of what we have to Him. Pero ang ibalik yada sa aton niya, makayo mo na pamilya, makayo mo relationship sa lawas mo, makayo tanan-tanan, ma-forgive mo imo mga past kung ano nagkalatabo sa imo. I think that's more than millions worth. So that's for me my belief, Sir Joel. Amen. Okay, Doc, ang imo sinding parting words. Yes, thank you thank you, Sir Joel, and the crew and the staff for inviting me. And also, before I forget, no, if you know someone experiencing mental health challenges, everyone, hindi nyo pa do joke-joke lang. Kaya kung ang tao ga-experience depression, ang ila na makita everyone, dulom na lang na makita nila. Okay? Biskan bata pa na, maghambal na sila gani ga depression, kung meaning, ang makita na nila di subong, dulom na. So don't make a joke na sa utok mo lang na. Right? Ay, kayang-kaya mo na, dulom na makita nila. Kung ikaw do happy-happy pa makita mo, ang imo na friend na may depression or may ginaagyan na mental health challenges, dulom na makita. So don't make it as a joke and don't treat it lightly. If you know someone who has mental health challenges, buupdi sila, no? Hindi man kita kahatag advice sila, updi sila, and be with them sa mga tao makabulig sa ila. And they can reach out to me as well. And another thing, I have an event this coming August 3 and 4 called Power to Change. If you are free, it's a 2-day event, transformational event. Kung diin pwede nyo ma-release na kailangan nyo release, no? Ang mga kaakig nyo sa pangabuhi nyo, and all those things na naga-weigh down sa inyo pangabuhi. And if it transformed my life, I believe na it will also transform your life. And thank you again. No? And I thank the Lord for this opportunity for guiding me to be here as His witness to everyone. Okay, so there you are. Sa aton sining isa ka oras nga pagpanagad diri sa Abante Bullseye, direkta sa Pets Grill and Restaurant. Thank you very much sa kay Mr. and Mrs. Councilor Petri Mañez sa Banwa sang Pabia, no? Sa kay Attorney Startre Mañez. Nagatamyo kita sa inyo sa mayad nga hapon kag salamat gid sa pagpahanugot ninyo sa paggamit naton sa espasyo sa Pets Grill and Restaurant sa tubang sang Plaza La Paz. May dugang si Doc John C. B. Dobles. Sir, go ahead. Sorry everyone, nalipatan ko. Ang event is sa Fig Tree Hotel, August 3 and 4. If you're interested, may ara patasubong early rate, no, hasta July 15. Limited to 25 people lang ni siya. Ideal gini siya kung let's say tanan-tanan naging obra mo sa pangabuhi mo tapos do hindi ka mo pagyapon ma-reach ang next level sang imo pangabuhi, no. And also ideal man ni siya sa mga sales and entrepreneurs to help you kumbaga reach the next level in your life. So if you're interested, message me and see you there, no. It's August 3 and 4 everyone. Called Power to Change. So once again, I'm June Acevedo. So sa ngalan gid lamang sa ato sa mga technical partners, sa kay Jong Subuman, sa kay Alan, sa kay Ruben Paneskag, sa kay Joseph. Ang inyo sini abyan sa sining programa, ang Bullseye Abante. Nagapasalamat gid sa mahal nga mga kaako nga nagamit naman nato ng iyas nga kaalam sa sulod sa isa ka takna sa sining program, ang Abante Bullseye. Kabay pa, Doc. God bless.
Tagaan ka sang mayong lawas, ang imong pamilya, kag ang pamilya sa ato kapdanan, kag pamilya sang tanan-tanan nga nagaupod sa sining nga programa. Ang inyo, Bian Joel Stotchen nagasiling, God bless. Thank you. Thank you. Inyo nabatian, kag nasa sa episode sang Abante Bullseye. Kada Biyernes, las 2 sa hapon, diri sa Pitch Grill and Restaurant sa tubang sang La Paz Plaza, Tubtub sa Luwag.